And for today's van life episode, sa bukas na parking lot, tahimik ang gabi. I know that you're curious. Pero ready ko na ang sarili ko sa lamig. Sa loob ng camper van, kumot lang at malamig na hangin ang kasama. Good day muna. Kita ka tayo bukas pagkagising. We're better off tomorrow, but who knows? Walang luho, pero may kalayaan. Joy or sorrow. Ganito ang van life. Simple, malamig, Magandang umaga. at higit sa lahat, payapa. Before you make it safely to the end, the end, the end. And welcome back to another van life episode. Ilang araw na ng mga first timers, isasalubungin na natin ang taong 2026. Kaya samahan niyo ako kasama ulit ang ating camper van na si Watod. Sa pagkatagal-tagal ng panahon, ngayon na lang ulit kami maglo-long drive. Minute by minute we count down. We're heading for it. Ang liligalig ng mga truck na to. Ang lalaki nyo na nga to. Umiiwas pa kayo sa mga lubak. Nangangain ng lane eh. May mga lubak sila dyan sa kanan. Ang ginagawa nila, sa laki nila, lumilipat sila sa kabila. Ay di nagkakagulo-gulo yung mga nasa kabilang lane. Kasi nga, hindi naman sila, takot sila sa lubong eh. Kasi nga, laki-laki nila ba? Eh kung nalilitan sila sa mga ibang sasakyan eh, how much more kay Watod, di ba? Iniinis yun ha. Ano lang yun? Ayan mo na ba? May masabi lang. Biro lang naman yan. Pero pa pwede natin isama yan sa New Year's resolution natin na bawas-bawasan na natin ang init ng ulo natin sa mga bagay-bagay. Mas mahabang pasensya, edi mas payapa. Hindi ko na malayan, mag-alas 5 na pala ng hapon. Bigla ko naalala mga first timers yung unang beses na dinala ko si Watod sa Nueva Vizcaya. Ganitong oras din yun. Nung ako ay bumibiyahe ng hindi ko alam kung saan pa sa Nueva Vizcaya yung pupuntahan natin nun. Pero tandang-tanda ko yun. Pero yung ganitong oras yun, yung araw naninilaw na dahil palubog na. Tapos sigurado to, aabutin tayo ng madilim na, ng gabing-gabi na sa Nueva Vizcaya. Si Prisha na sa Nueva Vizcaya, ako galing ako ng Bulacan. Dito ako nag-Christmas kasama si Hana. Siyempre, ito lang naman yung time na makakabawi ako sa kanya. And then after Christmas, ay balik ulit tayo sa grind natin. Balik Nueva Vizcaya para magtrabaho. At kung ano-ano pa. At doon kami magse-celebrate naman ng New Year. Doon namin sasalubungin ng 2026 sa Altap Base Camp na kung saan first time namin gagawin yon na sumalubong ng bagong taon sa mismong bahay namin. Yung matatawag na bahay namin talaga. Alas 5 gapan pa lang tayo. Hindi mga sabihin natin mga 4 na oras pa. Malamang 10 PM nasa Nueva Vizcaya na tayo. Pero tignan natin kung ano magiging takbo ng kwento natin. Kasi ngayon mga first timers sa Nueva Vizcaya, sa Cagayan Valley, malala ang lamig ngayon doon. So alam nyo naman yan na matagal nating hindi talaga nagamit si Watod. Ang tagal natin nagstay sa Zambales. Marami kaming mga kailangang gawin doon, kailangang mga bagay na kailangan namin pagdesisyonan na dalawa ni Prish. Syempre, nagstay kami ng matagal talaga doon, hindi lang for vlogging, may mga iba pang dahilan. Ngayon, kahit nakakasama natin si Watod doon, nung naayos ba, na-miss ko ba yung bumiyahe pa talaga na kasama siya. Kasi anong nangyari kasi, van life naman talaga tayo, pero nung time na nasa Camp Sigitangal kami, maganda yung place, relax, nagagawa namin yung mga dapat naming asikasuhin. Pero alam mo yun, na-miss ko yung umaandar ba si Watod. Kasi halos mahigit isang buwan tayo na talagang yung bahay talaga natin, si Watod lang, nakastay lang siya ng ganun. So na-miss ko ba siya?
na ganito na dinadrive ko siya tapos nasa kalsada tayo umaandar ng mahaba. Medyo na-miss ko at dahil nga kung ano-ano yung mga dinadrive nating sasakyan, nagdadrive tayo ng malalaking sasakyan. Nung drive ko si Watod, as in nanibago talaga ako sa kanya, nanibago. Pero paninibago lang naman yun, hindi naman yun kumbaga normal lang yun kasi nga meron ka nakasanayan i-drive. Pero ngayon na-absorb ko na ulit, nasa pareho na kami, kumbaga nag-connect na ulit kaming dalawa. Yung muso, yung liit, yung kalambagan, naririnig ko ulit. Pero ngayon, okay na. Kumbaga, yung pakiramdam dati na lagi ko siya dinadrive doon, ngayon, yun na ulit yung pakiramdam ko. So, ibig sabihin, na-miss ko talaga si Watod i-drive. Kaya ngayon, pauwi tayo ngayon na Nueva Vizcaya. Babalikan natin doon at doon tayo mag-New Year. Dahil gusto talaga naming enjoyin yung napakalamig na weather doon. Nanamnamin ko rin yung biyahe na to na parang first time kong ulit i-drive si Watod sa long ride ng ganito. At habang nagdadrive, tumawag nga si Prish para tanungin kung anong klaseng hapunan ang gusto ko. Ikaw kung ba yung man? Tuyo. Oo. O sige. Mag-overnight ako kahit saan. Gusto mo bang sumunod? Mag-overnight ako. Sige, kailangan ka ng food. Haha, lulutuan ako ng adobo. Ayan, susunod si Prish mamaya kung saan pa tayo mamaya matutulog. Ay, para kami kasi nababaliw kasi sa weather ng Nueva Vizcaya kasi gusto talaga namin enjoy kasi last year kasi hindi namin na-enjoy kasi nasa biyahe kami nun eh. Pag natapos yung season ng taglamig, parang sinabi namin sa isa't isa ba, sayang hindi mo lang natin na-enjoy yung weather ng Nueva Vizcaya. Uminit at lahat, hindi mo lang natin na-enjoy. So ngayon, bawi-bawi tayo. Susulitin natin ngayon. Sa kalagitnaan ng biyahe, hinintuan ko ito nakita kong nagniningning na simbahan. Alright. Stop over muna tayo bago tayo pumasok sa highway paakit ng Dalton Pass. Nadaanan ko itong simbahan na to na punong-puno ng Christmas light. Maganda ba? 3 oras, mahigit na ako nagda-drive kanina. Hindi ako humihinto. Itong simbahan lang na ito na punong-puno ng Christmas light ang nagpahinto sa akin. Maganda. Ramdam na ramdam ko ang Pasko. Naalala ko dati nung maliit ako, nung nasa probinsya pa kami, yung buhay namin sobrang simple lang na magkaroon lang kami. First time namin magkaroon ng Christmas light. Sobrang saya sa pakiramdam. Tapos yung Christmas light na yon, kahit sobrang tahimik na ng gabi, kahit sabihin mo hating gabi, yung bahay namin na bungalow sa probinsya, napapalibutan nyo ng Christmas light. Tinitigan ko yun, sinisilip ko yun sa bintana. Kahit na tulog na yung mga tao, puro kuliglig lang yung naririnig mo, masaya ako na nakikita yung Christmas light. Sige mo, naalala ko pa yun, naliit ko pa nun. Hindi ko lang alam kung anong tawag din sa lugar na to, pero pag-ano siya na, kumbaga pumawi siya ng pagod ko sa biyahe. Kita mo tayo budget dito. Balik tayo sa biyahe. Anong oras na? Maghanap na lang ako ng coffee shop na mahituan. Kumakalam na talaga yung mura ko ba tsaka gutom. Pero si Christian kasi ay pupunta kung saan ako mag-sleep over ngayon. Nagluto siya ng adobo sa Resorts Base Camp. Kaso yung tiyan ko, mahilab na talaga. So hindi ko nakakayanin na antayin yung mamaya. Pero kakain lang ako ng light coffee tsaka something na magaan lang kainin. So nagtanong ako dito kay Kuya, Barangay Palestina, bayan na daw pala to ng San Jose. Okay. Hi, thank you po ha. Thank you po, thank you. Thank you. Tara, diretso. Mga first timer pala. Kilala tayo. Kaya saan ka talaga papunta? May first timer talaga eh, no? Nakakatawa. Nakakalahati pa lang sa biyahe pero ramdam na ang pagod at antok.
Kaya dinadaan ko na lang sa pagkanta. Wheels of the world keep turning, turning. Hearts on fire keep burning, burning. Boy, first time chasing sky so wide. Every mile's a story, every turn's a ride. Sa wakas, nakahanap rin ako ng pwede kong pagkapihan at pwede kong linisan si Watod. Stop over muna tayo sa pangalawang pagkakataon. Marami akong gustong hintuan. Kaso, yung mga kainan ba, sobrang daming tao kasi nga, siguro dahil magbabagong taon, busy yung mga tao gumawa ng mga lakad-lakad ba sa labas. Hindi naman usually hindi naman ganito talaga yung crowd ba tuwing bumabiyahe ako. Dahil nga siguro talaga magbabagong taon kaya active yung mga tao sa labas. Magkakape lang ako at Siguro, lilinisan natin si Watod. Sisprayan ko yung mamaya ng tubig doon. 20 pesos lang naman only water para linisan yung ating camper van. Magkano po yung itlog? 15. Bibili din ako ng sige, dalawa na. Kung mapunta kayo ng Nueva Vizcaya tapos parating na kayo ng Dalton Pass, mapapansin nyo na yung amoy ng hangin dito nagiging amoy sunog na goma. Kasi nga yung mga truck yan, yung mga nasusunog din yung mga preno nila kasi nga diba ang haba, mga 10-wheelers, 16-wheelers, parang mga ganyan. Kaya ang bibigat ng mga karga, wala silang ginawa kundi pormeno kasi nga puro zigzag dito. So pagdating dito sa mahabang highway na to na puro tuburan kung tawagin. Tuburan ba tawag dyan? Tuburan? Ang tawag dyan? Spring water ba yan? Yan, yung mga ganyan kalaki mga truck, yung mga dumadaan na yan. Yan yung mga nangangamoy, yung mga preno nila. Kaya humihinto sila dito para linisan or basain yung mga gulong ng mga truck nila kasi nga mainit na yung mga preno nila. Itlog na naman. Alam niyo ba kung anong breakfast ko kanina? Kape na walang asukal tapos dalawang itlog. Wala akong tanghalian. Tapos ngayon bago maghapunan, itlog na naman na dalawa yung kinakain ko. Pero alam niyo ba na ang pagkain ng itlog, katumbas na nito is isang meal na. Dalawa. Kaya niya nang ibigay yung resistensya na nakukuha mo sa isang meat. So, pag ganito kayo, makakapag-diet kayo, makakapagbawas kayo ng timbang. Kaya, at kakapagbawas ako ng timbang dahil ito yung diet ko palagi. Dalawang itlog. Ilang itlog meron ako. Wheels of the world keep turning, turning. Hearts on fire keep burning, burning. Boy, first time chasing sky so wide. Every mile's a story, every turn's a ride. Boy, first time, this is not the end. The journey's yours. Let the story extend. Alas 11:30 ng gabi, nakahanap na tayo ng lugar kung saan tayo magpapalipas ng buong gabi sa isang napakalawak na parking lot. Napakaganda ng tutulugan natin ngayong gabi. Yun. Okay, nasa Nueva Vizcaya na tayo at dito tayo sa malawak na parking lot na to overnight, mag-sleep over. Ngayon, aantayin lang natin si Prisha na dumating kasi mula Alitaptap Base Camp, dito tayo po siya dito. Ilang kilometrahe pa to bago makarating dito. Aantayin natin siya kasi nagluto siya ng adobo na dinner namin. So, may kasama tayo ngayon sa pagtulog. Pagdabag dito. Malamig. Ayan na si Brisha. Ayan na ang motovlogger. Pabarating na ang motovlogger mula Solano. Wow.
Kanina pa. Malamig ba? Ang lamig ko. Eh bakit parang ako hindi ako nilalamig? Eh, syempre, hindi ka naman nakamotor. Ito, yung kanin at gulay. Friend! Syempre, yung sabi mong gusto mong adobo na tuyo. Friend! Yan! Yan ang sinasabi ko. Hindi ko pa pala pwedeng ibaba pa yung mga gamit. Kasi dito sa likod ni Watod, bigla ako natakot kanina habang nag-aantay kay Prisha. Sabi ko bakit nag-uumbukan yung mga motor dito sa likuran ko? Eh syempre, ngayon lang tayo ulit bumiyaya na mag-isa ba? Eh nagkataon sana na ako lang mag-isa matulog dito. Pero niyaya ko na si Prisha na kung gusto ba niyang imit ako dito para dito rin siya matulog ba? Para ibang experience. Taka ako, ang daming nakamotor sa likuran ng van. So napapraning-praning ako. Yun pala, pagdating ni Prisha, ang sabi niya sa akin, kaya tumatambay yung mga yun kasi nga mayroong checkpoint din. Ibig sabihin yan, mga walang lisensya siguro or walang helmet o walang rehistro. So ang usapan naman, kahit nakikita mo yung checkpoint, ang usapan kasi dyan, nahulihin ka kapag ikaw ay nag-cross dun sa checkpoint. So nakakatawa na yung checkpoint niya yan doon. Tapos dito nag-uumpukan sila. And then pagkatapos ng checkpoint yan, lahat yan magsisitawin ka. Hindi naman sila pwedeng damputin dito. Kasi nga hindi naman sila nag-cross doon. Ayos. Talaga ng Pilipino eh. Galing! Sa loob ng biyahe at ay kaigan, mundo'y tila humihinga sa bawat daan, bawat liko, bawat tanaw, ang buhay dito. Nalaglag yung first ko. No, seryoso nga, nalalaglag na. Kasi nga maliit yata sa'yo eh. Hindi ko lang kasi natalian. Malalaglag. Maliit sa'yo. Hindi kasi sa balakang mo eh. Laki ng balakang ko na naman. Ang ganda ng vibe ng lugar, di ba? Oo. Sleep over ka dyan. May 24 hours dito na grocery. May CR doon. Tara, bili tayo ng mga pagkain hindi natin kakainin. Yan, ito yung feeling na gusto kong ma-experience. Yung mga tipong, yung kapareho ng mga van lifer na mga Hapon na hindi na nagluluto kundi inaasa na lang yung mga pagkain sa mga grocery store. Ganyan. Oh, ba? Yan si Jerry yan. Yes. BTS ba yan? Akala ko F4. Lumang-lumang tao yun yung F4. Isa lang. O, isa lang. Bili ko pa rin ito. Wala na, okay na ako dito. Lakas tama ka. I would be with you every second of my Dali mo sa van. Meron tayong live audience sa harapan. Yung mga nag-aabang ng pag-alis ng checkpoint. Panoorin niyo po kami kung paano kami kumain dito. Saktong kanin lang. Ito talagang masarap. Kaya. Paano ba naman? Mga 6 years na, 6 years ka na hinihiling yung adobong tuyo. Ayan na, binigay ko na sa'yo. Ang tagal ko na talaga mga first timers na hinihiling yan. Mahilig siya magluto ng adobo. Lagi niyan niluluto yung adobo. Laging may sabaw. Eh, ang paborito ko naman yung adobo. Pero alam mo yun, yung natikman mo yung adobo na nag-oil na tuyo, yun ang nire-request. Ayaw niyang lutuin. Alam niyo kung bakit? Kasi yung sabaw, yun yung sinasabaw namin sa mga pagkain ng mga alaga namin. Yun yung dahilan talaga. So, kakain na kami. Napakasarap na hapunan para sa napakasarap na pwesto nating tutulugan ngayong gabi. Lamig talaga. Kumaya yan, magja-jacket na ako. Gusto ko munang enjoyin yung lamig eh. Kasi ako sa lamig. Ikaw ba kumain ka na? Oo. Ang dami kong kanin. Pwede susubo ako. Kakaibang experience din yung gato na maghahapunan ka na pinagluto ka. Yung pupuntahan ka kung saan ka naroroon, tapos dadalhin yung hapunan mo at yung matagal mo ng request na paborito mong pagkain ang dadalhin sa'yo. Abay, ako ang pinakamaswerteng tao ngayong gabi. Paano ko nasabi? Siyempre magdadrive ka. Nag-enjoy ka lang na naman mag-drive. Tapos pagdating mo, nakaready na yung kakainin mo. Diba? Taba. Sarap.
Melts in your mouth, not in your mouth. Nainggit ako. Ubusin natin to kasi, Hindi na papanis. pero nga, mamumuti nga to kasi malamig. Looking forward sa mga ganitong klaseng eksena pag nag-Philippine na tayo na first timer. Excited ako. Kasi iikot na natin si Watod eh. Nakaka-camper van na tayo eh. Isipin mo yun, solo Philippine loop ko pala noon, pangalawa. Pinapangarap ko ng i-loop si Watod. Every time na pupunta, umikot, nasa vlogs ko yung sinasabi ko mga first timers na gusto ko balikan to na dapat si Watod yung dala. Ngayon mangyayari na. Time na para resbakan yung mga lugar dati na dinaanan ko lang na kung saan po pwede po tayo huminto. Pag-camping natin, pag-parka natin ng mga camper van namin para mag-explore, magpahinga sa mga malalamig na lugar. Sakto-sakto yun. February, malamig din dun. So naman, Ikaw naman. nanibago ako mahal sa biyahe. Bakit? Parang ano, nanibago yung katawan, yung sarili ko ba na bumabiyahe ako nang wala akong kausap. Oo. Di ba dati gusto kong yung solo-solo ba ganyan? Tapos yung palagi natin magkasama. Tapos parang ang tagal ng panahon, di ba? Taon, tapos bumiyahe ba ako mag-isa? Nakakapanibago. Nakakalungkot na, no? Boring na. Pero may peace. Boring pero peaceful. Joke lang. Lagyan mo yan. The best. The best yung ketchup. Ito may nga ito na kalye. Tatahimik din yan. Habang palalim ng gabi. Ano ba? 11:30 na pala eh. Bakit na Bakit naingay pa rin? Grabe yung gutom ko. Kakain ako na mabuti. Akin na lang yung kanin. Maghapon naman ako hindi nakapagkanin eh. Ipakang ko yan. Masarap yung adobo ko. Paminsan-minsan ganito luto. Sa 5 luto mo, isa ganito. Sa tingin mo may guard na lalapit? Wala. Wala no? At naway walang kakatok sa akin dito. Kasi malamang imposibleng walang first timer na dadaan dito. Pero sana wag tayong katokin habang tulog tayo. At saka sana wag kami silipin. Kasi nga yung salamin kasi ni Watod, as in ano yan eh. Dati tinted yan. Eh ngayon kasi medyo pumusyaw na siya. So kapag tulog kami dito sa loob at sinilip kami at nakakanga kami, kita-kita talaga yung sa labas. Hindi nga, sana walang kumatok ng madaling araw habang tulog tayo. So paano mga first timers, magpapahinga na kami ha? Ituloy natin yung kwento natin bukas. Breakfast natin, namin ay dyan na lang din. Excited daw magpahinga. Ito, hindi pa ito matutulog, maglalaro pa yun ng ano yun, yung parang ano yun, patingin niya ako na mahal mo. Ito yung kinakabaliwan niya eh. Natin lahat. Namin pala. Anong laro ba to? Basta masarap gawin to sa lalo na sa camping. Tayo nilabas yun Pang paano din, pang pataas ng IQ ba? Yan. So hayaan ko lang siya maglaro hanggang sa antukin siya. Ako yung magpapahinga na, mauna ako matutulog sa kanya. Mga kumot mo. I-ready ko na ang sarili ko sa lamig. Yan! Para mga first timers ha. Good night na muna. Kita-kita tayo bukas pag gising. Yun. Alright. Good night. Sara ko na ito, mahal? Huwag mong kakalimutan, isara yung pinto mo ha. Ha? Kasi yung mga ibang gamit natin, baka bukot. Mahal ba? Abutin ng kamay. Receive lang.
Malamig at napakasarap na tulog ang ating na-experience ngayon. Sapat na sapat yun para umabante sa panibagong araw na pinagkaloob sa atin. Sa pagpasok ng bagong taon, gusto kong makita si Watod na naka full setup. Gusto kong namnamin ang pagkakataon na kasama ko pa siya. Kasama pa natin siya. Dahil dadating ang panahon na magpapaalam na tayo sa kanya. Walang matitira. Everything must go. Pero bago mangyari yan, iikot muna si Watod sa buong Pilipinas. You make a way. You make a way. You make a way. Morning. You make a way. Magandang umaga. Mga kapitbahay na tayo. Sarap naman. Magandang umaga mga first timers. Morning mga first timers. Kagigising ko lang. Alas saan yung salamin ko? Nahiya na akong kayo yung tanungin ko pa kung ano oras na eh. Wait lang. Hindi ko talaga nababasa yan. Ganyang kalabo ang mata ni Boy P. Si 6:20 ng umaga. Gising na ako. Tama-tama. Saktong-sakto yung gising. Ganito talaga yung oras palagi. Or mas maaga pa nga. Minsan nga 5:30 gising na ako. Ang aga ko nagkakape. Ang aga-aga ko kung ano-anong mga binubuting-ting ko tuwing ako ay nagigising ng maaga. Dumadating talaga sa buhay ng tao no na yung nagigising ka ng sobrang late, yung tanghali na. Tapos dadating ka rin sa panahon na sobrang aga mo rin magigising. Tapos ang aga mo rin matulog. So, it's a sign of aging. Tumatanda na tayo. Pero sabi nga, mas maganda yung nagigising na maaga kaysa nagigising ka ng tanghali. Kasabihan ng mga matatanda. Tsaka totoo yun. Pag nagising ka ng maaga mo nasisimulan lahat ng mga gusto mong gawin. Mga task mo sa araw. Sa buong araw pa. Nasisimulan mo na maaga. Natatapos mo na maaga, makakapagpahinga ka na maaga. Diba? Kasi kapag late ka na nagigising, tanghali ka na nagigising, kalahati na ng araw ang meron ka para gawin yung mga bagay. Aabutin ka ng gabi, mapupuyat ka. Laging tatandaan na ang puyat, hindi yan maganda sa katawan. So may mga health tips rin tayo kasi syempre, kung na-diet tayo, di ba? Pinapangalagaan natin yung sarili natin. So, papaalalahanin ko kayo palagi na iwasan ng puyat. Kasi hindi maganda ang puyat sa katawan. Okay? Good morning sa inyong lahat mga first timers. Mula dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Isa na namang magdamag ang lumipas ng tayo ay itinawid ni Watod na matulog sa isang napakalaking car park. May isang pick-up dito sa tabi natin mismo. Kaso umalis din kanina. Yun yung gumising sa akin kanina. Nung pagkandar na. Sabay lang din naman sa gising ko talaga. Yung isang kapitbahay natin umalis na. Mga biyahero din yan. Sa sasakyan din natutulog. Silip-silip ko muna tayo kung anong silip-silip lang tayo kung anong nasa paligid natin sa labas. Victory Liner. Alamang papuntang Cubao yan or Pasay.
unti na ulit na nagkakaroon ng mga sasakyan ang kahabaan na to ng highway. Pero kung Maharlika highway pa rin ba to? Silip-silip muna tayo kung nasa baligid natin. Marites muna tayo. Na merong napakalamig na weather ngayon. Naghahamog-hamog sa paligid oh. Yung mga kabundukan ng mahamog eh. Dito walang sa loob ng camper van. Nilalamig tayo. How much more mamaya paglabas natin. Grabe. Napakasarap na season. Ano may Biskaya yung ganito. Sarap. Good morning na sa inyo lahat. Ang dami kong daldal, no? Lalim lagi ng pag-iisip po pagdating sa kwento-kwento, eh, no? Ang aga-aga. Kung ano-ano agad yung topic natin. Si Chris, tulog pa. Hindi ko ito gigisingan agad. Siguro mga after isang oras pa. Baba muna tayo. CR tayo. Tulog ka pa, ang aga pa. Wait lang, CCR lang ako. Mixed emotions na ako eh. May ano to, may feature to na ngayon yun lang malalaman. Boy P, open the door. Boy P, open the door. Ayaw. Wait lang, wait lang. Boy P, open the door. Yon. Buang. The whole world white. There's snow everywhere from the storm last night. Winter is here. Dapat pala nagbubuto ako. Ganyan kalawak yung parking lot natin, nulugan natin. Wonderful Christmas. Natulog tayo mag-isa lang kagabi dyan. Nagising tayo, may mga katabi tayo. Tapos may mga katabi tayo ulit ng mga bag. Perfect spot para mag-sleep over. May gasolinahan dito. May bonchon na sarado. May 24 hours na grocery na pwede mong bilan ng pagkain. Tulog kagabi. Kung kailangan ka ng gas, 24 hours na gas station. 24 hours na kainan. Merong Chinese restaurant. May guard doon. Sir, good morning! At ang pinakamahalaga, merong restroom na 24 hours din. Ayan. Pero ano to? PCR ito. So, walang bantay. Ayun. Bayad tayo na, iilang naman ako, pero 15 pesos na yung ibabayad ko. Di natin sure. When the sun is low, you're still by my side in the end. Mga CR nila. Uy, nagulat ako, dalawa. Isa. Daming salamin, no? Salamin kahit saan. feeling ko ganito yung vibe kapag nasa Korea ka, sa Taiwan. Diba? Hindi pa naman ako nakapunta sa lugar na yun. Isang bansa pa lang naman na napuntahan ko. Ibang bansa pa. Saudi Arabia pa. Middle East pa. I think I can hear far in the distance. Napakalawak na pwede nating tulugan sa mga nagbaban life dyan. And the roof tent is back because soon everything must go. Golden Christmas Day. When the sun is low, you're still by my side in the end. Kaedad din sa Born from the
Hanggang ngayon, okay pa oh. Grabe. Ganda na lang ngayon. 15. Pero luminipis na. Luminipis na, no? Pero 15 years na to. Shout out, Zach. Wow! Regalo from Kobe. Thank you, Kobe! Meron na tayong pang ano ba yun? Medya noche. Medya? Ay, waka! Medya noche. Di ba bang New Year, medya noche? Noche buena pag Pasko, medya noche. Meron na tayong handa pang salubong ng bagong taon. May maluluto tayo dyan, tapos merong wine. So magto-toast-toast tayo kasi dalawa lang naman tayo sasalubong sa bagong taon eh. Oo. Di ba? Sasalubong tayo ng bagong taon sa sarili nating bahay. Yes! Kobe, maraming Thank you, Kobe! lahat naman ng mga taga Kobe, lahat merong ganito. Kaya salamat. Mahal, camera! Gusto ko lang ma-sure na aandar si Watubu. Okay na yan, pero praning ako eh. Baka mamaya pagkatapos nating ayusin ba, no? Let's go! Andar siya. Tara, breakfast na tayo. Swak apple. Sa Cormano. Ganito, amboy. Oo, amboy. Wala lang yung malalaking kwitas eh. Amboy ako. Taga Sambales ako, taga Amungan. So, Amungan boy, amboy. At para kalmado ang umaga, meals ready to eat tayo. Barako. Dito na tayo, mahal. Ano? Noodles? Para may soup lang tayo. Hindi na. Kaka-noodles yung maring tagabi. Mag-New Year tayo sa bahay natin. Yes! Parang first time. Oo. 2 years natin. Doon. Dito. Di ba may mga kanya-kanyang bahay naman tayo? Pero yung pa ngayon nakakatuwa, no? Kasi kahit gano'n lang kasimple yung base camp, matatawag natin natin. Bahay na. Bahay na. Uy, bahay naman talaga yun. Bahay nga. Yung thought ba na kahit simple lang siya, pero wala kang binabayarang bills na hindi ka nagro-rent. Yun, tama. Sarap, di ba? Oo. Ang kuryente natin, pinakamataas na 500. 500. Baba nga ng konsumo ng pamumuhay dito mga person. Wala pa tayo binabayarang tubig. Wala. Kasi poso kami. Poso kami. Poso. Pero sabi yung iniinom namin, ano yun? Mineral. Mineral water. Pero yung panglinis ng mga paligo, ganyan, poso-poso lang. Bomba-bomba lang, exercise pa. Tapos internet namin, 1,000 pesos per month. 1,000 pesos per month. Ilang Mbps yun? Sa 100? Nasa 100. Oh, thank you. Hungarian sausage. Napaka-healthy ng usapan at ina-appreciate namin yung mga bagay-bagay na pinagkaloob sa amin kahit yung mga simple lang. Yung hindi kami umuupa ng bahay, yung maliit yung bills namin, yung namumuhay kami ng simple, na ipoprovide naman namin lahat ng kailangan. Ang goal na makapag-ipon, yun na yun. Sabi ko nga, simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Pero dapat mayroong ipon, di ba? Kung gusto mo para man ha, natitikalati lang ako. Let's go. Oh, sige, ako mauna ha. Okay, tara. Alright. Thank you sa ating gas station sa pagpapatuloy sa amin mag-overnight. Pwede nyong tulugin yan dyan mga first timers ha. Inaalaw naman nila yan dyan. Tayo ngayon ay babalik na ng Alitap-Tap Base Camp. So, syempre, paglipas na isang gabi, kaya kamustahin natin kung kamusta ba ang experience natin na matulog sa isang napakalawak na car park. Masarap. Nakapagpahinga tayo ng maayos. Mahaba ang tulog natin. Hindi tayo nagising dahil may gumising sa atin. Wala naman. Pagdating sa security natin, huwag kayong mag-alala kasi may mga guards dyan na nagbabantay talaga sa gabi. So, abante na tayo.
magiging extravagant ang ating 2026 mga first timers. Magiging limitless tayo. Lahat pwede na nating galawan, lahat pwede nating puntahan. So kung gusto niyo maging updated kayo palagi sa mga nangyayari, sa mga pagbabiyahe natin ngayong 2026 mga first timers, ay i-subscribe nyo na ako dito sa YouTube. Yung mga nanonood dyan ng mga first timers na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-follow nyo rin ako sa Facebook, Boy First Time, sa Instagram para sa mga photos ko. Meron din ako doon, follow nyo rin ako doon. At meron na rin tayong TikTok, Boy First Time din. So magkita-kita tayo sa mga pages ko na yun mga first timers ha. Get ready sa 2026 dahil lahat ay magle-level up. Magkita-kita tayo next year. Live is dito sa napakalamig na lugar ng Nueva Vizcaya. Magkita-kita tayo sa next episode. Wheels of the world keep turning, turning. Hearts on fire keep burning, burning. Boy, first time chasing sky so wide. Every mile's a story, every turn's a ride. Boy, first time, this is not the end. The journey's yours. Let the story extend.